Diba topic natin, tectonic plates? Sa tectonic plates, meron tayong tinatawag na plate boundaries. Meron itong tatlong uri: divergent, convergent, transform boundary. Una kong tatalakayin yung divergent boundary. Sa divergent boundary, dito tinatalakay yung paghihiwalay ng lupa, like this. Alam mo naman siguro yung paghihiwalay, diba? So, kapag naghihiwalay yung lupa, yung magma na nanggaling sa mantle, alam mo naman siguro yung mantle, diba? Pangalaw siya sa loob ng earth, which is yung mainit na puno ng bato. So, kapag umaangat siya, natutunaw siya sa crust, sa tinatayuan ng matao. Syempre. At nagsisilbi itong bagong lupa. Okay? Dito naman tayo sa convergent boundary. May dalawang uri yan. Yung isa, oceanic plate. Yung isa naman, continental plate. Yung oceanic plate, ito yung ilalim ng dagat. Yung continental plate, ito naman yung ilalim ng lupa. Yung hindi visible sa mga mata ng tao. Sa oceanic plate, yung bato dito, manipis, pero mabigat. Dito naman sa continental plate, makapal yung bato, pero magaan. Syempre, kapag nagkabanggaan sila, which is yung purpose ng convergent, di ba nagbabanggaan sila? Yung oceanic plate, pupunta siya sa ilalim, kasi nga di ba, mas mabigat siya. Di ba nga yung mabigat mas lumulubog? So kapag lumubog na siya, mapupunta siya sa kailaliman ng earth. Syempre sa earth, di ba, mainit. So, kapag nainit na siya, matutunaw. Ano nangyayari kapag natutunaw? Nagiging magma. So, mangyayari dyan, kapag bumubukas na yung crust, which is yung tinatayuan natin mga tao, aangat yung magma. Tapos, magkaka-bulkan. Panghuli naman ay transform boundary. Ito yung pinakamadali kasi nagkikis-kisan lang sila like that. So, wait, pag-delete nga. So, kapag nagkikis-kisan sila, syempre umiinit, diba? O tinatawag na friction. I-try mo siya. Umiinit talaga siya. Then, kapag umiinit, doon naman nagkakaroon ng earthquake. Yun na yun. Thanks.